Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, sa kabila po ng biglaang pagtanggal sa kanya bilang PNP chief, ito pong si General Torre ay nanatiling low-key mga kababayan. Ibig sabihin, hindi siya nagmaktol, hindi siya nagalit, hindi siya nagwala. Kasi kapag iba yan, naku, kung ano-ano nang maririnig mong salita, lalong-lalo na ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. At napakalaki ng iyong accomplishment. Yung mga accomplishment mo katulad nung pagkakahuli kay Kibuloy at yung pagkakadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Napakalaking accomplishment po yan. Hindi po, wala pa po nakakagawa ng ganyang klaseng accomplishment sa lahat ng PNP chief. Meron PNP chief na na nanggurgor lang ng nanggurgor. Ng tukhang. May mga PNP chief na gano'n. May mga PNP chief naman na naging sangkot sa mga illegal na gawain. Pero yung PNP chief na gumawa ng trabaho ng maayos, kaya nga siya biglaang na-promote, hindi talaga mapipigilan. Kinakailangan ma-promote kasi magagalit ang taong bayan . Kasi nag-retire si Marbil. Ngayon, namimili ang Pangulo. Una pa lang mga kababayan, itong si Nartates at itong si Torre, sila ang pinagpilian. Sila kasi yung mga senior. At si Nartates, 3-star general. Si Torre noon ay 2 stars. Alam ko 2-star general. So, dapat ang papalit kay Marbil, si Nartates. Pero dahil sa accomplishment ni General Torre, si General Torre ang ginawang PNP chief ni Pangulong Bongbong Marcos. So itong si Nartates, nalampasan po. Kaya siguro nagdadadakdak at pailalim na nilakad itong sibak ni General Torre. Yun po yung naririnig natin kasi itong si Nartates ay bataan po talaga yan ni Amy Marcos. Talaga namang napabalita nga na itong si Nartates ang nag-feed ng mga impormasyon. Kaya maraming alam si Amy Marcos. Well, anyway, yan naman po ay hindi kumpirmado. At ang kumpirmado lang, talagang close siya sa mga Marcoses. Siya po kasi ay Ilocano. So kung Ilocano kaya si General Torre, mangyayari kaya sa kanya yan, na bigla siyang tatanggalin. Sa tingin ninyo mga kababayan, kung Ilocano to, si General Torre, sa tingin ninyo, bigla na lang sisibakin yan? Na halos magtatatlong buwan pa lang nakaupo bilang PNP chief sa kabila ng kanya mga accomplishment? Sa tingin ko hindi. Nagkataon lang na yung isang malapit kay Amy siguro pasimple at nakakita ng butas kaya ayan ang dinahilan. Yung sigalot yan po sa Napolcom at PNP, yung ginawa daw ni General Torre na nirelieve o pinaparelieve itong si Nartates niya sa kanyang pwesto. Yun ang ginawa nilang dahilan para alisin itong si General Torre. At may mga kwento-kwento kasi na insubordination daw. Kasi merong parang pinapipirmahan kay Torre na hindi niya pinirmahan. Yung po yung insertion dyan po sa budget. So marami po. At meron pa nga daw, ang sabi ni Banatbay, mukha daw piling presidente na. Kasi doon sa kanyang entourage, grabe, nakasakay sa blinker at nakasakay doon sa sasakyan na bigatin na parang ang dating daw ay siya ay presidente. So ang dami pong mga chismis pero hindi kasi natin talaga alam kung ano dahilan 'di ba? So ngayon ito si General Torre nagsalita na at sabi niya magpapahinga na muna siya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit hindi natin nakikita kay General Torre na masakit, ramdam natin 'yon. Marami pang mas marami mga suportes ang galit na galit 'di ba, sa pagkakatanggal kay Torre kasi ang dami pong pwedeng tanggalin niya sa gobyerno. Si Bunoan, DPWH Secretary, dapat tinanggal na yan. Ang dami pong mga korap niyan sa gobyerno, pero yung matino pa ang tinanggal ninyo, inuna niyong tanggalin. O dahil nakaaway ni Remulla? Bakit si Remulla? Ano ba si Remulla? Matino ba si Remulla? Yung Pogo, kamusta pala yung Pogo dyan sa Cavite? Wala na ba talaga? Hindi ba na nag-ooperate? Wala na ba? Ewan ko So yan mga kababayan, masama talaga ang loob ni General Torre. Pero
ang kinagustuhan ko sa kanya, wala tayong naririnig na masamang sinasabi laban po sa gobyerno. Ayan po ang professional, napaka-professional. Sabi nga, I am a good soldier, sabi niya. Kung ano ang order, susundin niya. At ito, may bago siyang trabaho, mga kababayan. Ito, papakinggan natin si General Torre. Tanong na kung kamusta ako. Okay, andito, naghahanap buhay. Kaso nagulat ka. Naghahanap buhay. Kasi ang ginawa niya, naging delivery rider. Nagdala po siya ng kay former Senator De Lima at ngayon ay congressman o congresswoman Leila De Lima. Nakapagbiro pa si Torre. Ano daw, delivery rider. Ayun po yung bago niyang trabaho. You're relieved or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na lang muna sila. I'm still composing my thoughts. Composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Okay, I am still composing my thoughts. Ibig sabihin hanggang ngayon, dyan sa panahon na yan, di niya pa rin maintindihan ano ba nangyari. Ganun yun mga kababayan, di ba? Kapag composing your thoughts, iniisip mo, ano nangyari? Meron ba ako nagawang mali? Ano ba? Pinag-initan ba ako? Ang dami siguro mapasok sa isip ni Torre, bakit ganun? Bakit isang gabi tumawag sa kanya na i-relieve siya kinabukasan? Meron na siyang kapalit. Diba? Tinawagan ka nung gabi, tapos kinabukasan meron ka na agad kapalit. So, kinokompose niya yung kanyang sarili. Iniisip siguro niya, ano ba pagkakamali ko? Wala naman ako nagawang mali. Na kinumpirma ni Remulla, sinabi, wala namang sanction, walang penalty, wala na mga criminal case na isinampalabang kay Torre, wala na mga administrative case na sinampalabang kay Torre. So, wala po siyang ginawang mali. Di ba? So, iniisip ni Torre, ano bang nagawa ko? Wala naman akong ginawang mali. Wala naman akong kaso. Meron lang nakikialam. O, baka yun na yun. At meron din sigurong naiinggit. Kaya bigla na lang tinanggal si Torre. O baka naman, kasi mga kababayan, si Nartates, ito para sa akin lang si Nartates po kasi ay, alam ko paritiro na rin eh. So siguro, para lang hindi mabastos si Nartates, mabigyan naman ng posisyon o maging PNP chief bago man lang siya mag-retire. Kasi si Torre matagal pa eh. 1 taon pa bago siya magretiro. Si Nartates baka magretiro na. Siguro kaya binigyan ng posisyon ng PNP. Kasi Ilocano nga sa close sa mga Marcoses So siguro, pinagbigyan na. Di ba? At pagkatapos nun, di natin alam kung ano mangyayari. Babalik na naman PNP chief si Torre. Alam nyo, payo nga General Torre, mag-retire na agad siya early retirement. Di ba? Pagkatapos nun, kung ano man ang i-alok sa kanya ng gobyerno, pwede naman yun Di ba? Let's just wait for the official announcement. Kung meron na. Ano po pero sir, tatanggapin niyo kung meron? Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang announcement. Pero nagkausap na po kayo ng presidente? Executive privilege. Well, I'm seriously speaking. When I was the chief PNP, Congressman De Lima was among the first visitors in my office. Nakita niyo naman yan, we published it. She visited me and we talk about things. So I just reciprocated the gesture. I found out that it's her birthday today. Actually, alam ko matagal na. So I just really wanted to wish her well on her birthday. Ano Kaya nagdala ako ng simple cake. Ano pinag-usapan niyo, sir? Happy birthday. Okay, so yan po yung interview kay Torre nung siya dumalaw dyan po sa opisina ni Leila De Lima. At kasabay ng pagsibak dito kay General Torre, mga kababayan, etong kanyang spokesperson ng PNP nung panahon ni General Torre ay namaalam na rin. Siya po ay hindi na po magiging tagapagsalita ng Philippine National Police. So parang ano to, personala na ba to? It's ang sabi kasi mga kababayan ni Nartates, dapat ay galing sa Public Information Office ang tagapagsalita ng PNP. So parang parang Nartates, parang personala na yung ginagawa mo
So, ito pong si Police Brigadier General Pajardo ay tinanggal po bilang tagapagsalita ng PNP. Ayan. Ito po kasi si Pajardo, isa rin po itong PNPA graduate. So, galing po sila sa PNPA, hindi po sa PMA. So, kasama po niya si General Torre na graduate po ng PNPA. Ano yan? Nagkakaroon na ba ng Nagkakaroon na ba ng hidwaan sa PNPA at PMA? Kapag PNPA, parang ang liit ng tingin nyo sa PNPA, meron din namang matitino katulad ni Torre at ni Pajardo na hindi po graduate ng PMA, pero po, grabe po ang ginagawa nilang trabaho. Diba? Hindi naman dapat tingnan niya kung PNPA ka o PMA ka. Importante, ikaw ay gumagawa ng trabaho mo at nagiging professional ka. Inuuna mo ang kapakanan ng taong bayan. Hindi katulad na itong mga to. Si Pulong Duterte, congressman dyan po sa Davao. Si Bastian Duterte, acting mayor ng Davao City. Sara Duterte, vice presidente. Kitty Duterte, artistahan. Etong mga ito, tingnan ninyo, may mga trabaho dito sa ating bansa. Sila po ay hinalal ng taong bayan. Tapos ngayon, anong ginagawa? Papasyal-pasyal lang. Diyan po sa dahig. Di ba? Ang dami-dami naman pwedeng silipin at pagtatatanggalin sa pwesto dahil walang ginagawa. Pero tingnan niyo mga kababayan, papasyal-pasyal lang. Ayan. Dumalaw sila kay Tatay Digong. Baka lagi ko kay para lami pagkakuan. Ayaw na sir, okay na sir. Ito pa mga kababayan. Etong si Bastian Duterte, kinain yung humba ni Harry Roque. Patay tayo dito. Mag-aaway-aaway na naman kayo dito dahil dyan sa humba na yan. Eto mga kababayan, nasa dahig kumain ng humba. Etong si Kuya Baste daw. Ilang oras na gilatan? Mag-away sila sa kaperting na piyan. Bakit naman natin mag-away ra daw basta pag-abot na sa kalaban, katulad ng kawawan yun. Pasado mo kayo mag-away ba? Ilang oras na gilatan? Okay, so yan po yung yung pinag-awayan ng mga vlogger sa ni Harry Roque, yung humba. Masarap kasi yung humba na yan, mga kababayan Parang paksiw na pata. Hindi ko lang alam kung ano pagkakaiba niyan doon sa lutong Bisaya. Kung ano yung pagkakaiba. Pero masarap daw yan, mga kababayan. Kaya nga si Harry Roque ayaw na umuwi ng Pilipinas. At nakikipag-away para lang sa humba. So ayan mga kababayan yung ating report sa ngayon. Ito pong si General Torre ay nag-file po ng leave maximum. Ibig sabihin, ubusin niya yung leave niya, mga kababayan. So kung nakapag-ipon siya ng ilang 500 na araw na leave, o di isang taon siya magli-leave. Ganon kasama ang loob ni General Torre. Masakit talaga yung ginawa sa kanya. Pero bilang isang good soldier, sabi nga niya, susunod lang siya sa order ng presidente. At tayo naman ay patuloy na sumusuporta kay General Torre. Pagka mag-alala sir, nandito lang kami. Kasi nakakasama talaga ng loob kasi ang dami naman pwedeng tanggalin. Ikaw pa talaga yung inuna. Pero good news mga kababayan, kinumpirma naman ni Claire Castro na merong nakahandang posisyon para kay General Torre. At matindi po yun. At habang hinihintay natin yung posisyon na yan para kay Torre, bantayan naman natin si Nartates. Kasi mabigat ang trabaho ni Nartates. Tingnan natin kung kaya ni Nartates lampasan ang mga ginawa ni General Torre. Baka puro lang dakdak ito. Dahil malapit lang sa mga Marcos, nandiyan na. Tingnan natin kung merong magandang accomplishment etong si Nartates. So, for the meantime, tutok-tutok lang po tayo dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.